Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Susay. Bueno, basahin na natin ang liham ni Susay. Dear Kuya Peles, isa rin po ako kuya sa mga matagal na ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon kuya ay inaabangan ko na po kayo dahil sa mga isinasadula ninyo na kinapupulutan ng araw sa buhay. Lalo na po ako kuya. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Susay. 47 taong gulang. May tindahan po ako kuya dito sa aming lugar na siya kung dahilan kung bakit po ako lumiham sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Pabili nga po. Ano yan? Sardinas nga po, Aling Susay. At asukal na rin po. Ito na. Ano pa? Ay, muntik ko nang makalimutan. Suka pala, Aling Susay. At tuyo pa ho. Ito na. Ano pa? Ay, wala na po, Aling Susay. Ilan po lahat ang nakuha ko? 80 lahat. Aling Susay, ilista po ninyo, sabi ni Inay. Babayaran na daw po sa makalawa po. Ano? Marami ng utang ang nanay mo dito Akala ko, utang lang pala. Sabi mo sa kanya na magbayad na. Opo. Sasabihin ko po. Pwede pa pong magdagdag? Hindi na. Magbayad muna kayo. Naku, nakalimutan ko kasi munggo at luya sana Stop muna ang utang. Magbayad muna kayo. Pwisit. Ano? Naniningil na si Aling Susay kamo? Opo, Inay. Galit na galit po siya Siya pa ang galit. Binabayaran naman siya. Bakit siya nagagalit? Mahigit 600 na daw ang utang natin sa kanila. Pasalamat nga siya at doon tayo bumibili sa tindahan niya. Malaking kawalan kapag hindi na tayo bibili doon sa tindahan niya. Nagagalit nga ho Ang aga-aga nga daw, utang kaagad pala. Wala daw benamano. Sinabi kong utang, ayun, galit na galit. Binabayaran ko naman siya. Inay, magbayad naman kayo. Matagal na daw yung utang natin dun Papaano ko siya babayaran? Hindi pa nga sumesweldo ang tatay mo. Kaso nga po, Inay, pag nagsweldo naman si Itay, hindi naman kayo nagbabayad kay Aling Susay. Wala pa namang 1,000, di ba? Kahit na po, para pag uutang tayo ulit, pauutangin na naman tayo. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin, ha? Hindi naman sa ganun, Inay. Nakakaya naman po kay Aling Susay Basta, magbabayad ako kung gusto ko. Tapos. Edna, labas naman tayo minsan, Saan naman tayo pupunta? Kakain tayo sa labas. O kaya sa mall, pasyal tayo. Mahigpit kasi si Inay Ano ba naman yan si Aling Miling? Para pumasyal lang naman tayo Paano
trabaho. Hindi ka kasi dumadalaw doon sa bahay namin. Paano naman kasi? Hindi pa nangangalahati ang oras. Pinaparinggan na ako. Ganun lang yun. Para naman hindi ka sanay kay inay eh. Pero nahihiya din ako eh. Masungit kayang inay mo. Paano kasi di magkasundo ang inay mo at inay ko dahil sa utang? Marami na kasing pautang si inay na di nasisingil kay inay mo. Ganito na lang. Ipaalam mo ako kay inay. Papayag yun. Natatakot ako sa nanay mo. Ano ka ba? Nauunahan ka ng takot. Mabait naman si inay eh. Sige, susubukan kong ipaalam ka. Sinabi mo yan ha? Pare, November ba sa Edna? Oo, pare. Bakit ba? Ang sungit ng magiging biyan mo, pare. Oo Parang nga eh. tigre. Natatakot ako na dumalaw sa kanila. Baka naman ayaw nila sa'yo. Paano kasi si Aling Miling? Hindi nagbabayad sa tindahan ni inay. Ibig mong sabihin may utang sila sa tindahan ninyo? Oo, pare. Ang lalayo ng tindahan dito, kaya doon sila pumupunta sa amin. Di bale. Panalo ka naman dyan, pare. Bakit mo namang nasabi na panalo ako? Magkasintahan na kayo ni Edna di panalo ka. Ikaw naman, pare. Akala ko kung ano nang ibig mong sabihin. So, paano yan? Pagka dumadalaw ka sa kanila, ang sungit ni Aling Miling Wala, dineded mo ko na lang. Kahit pinaparinggan ako. Tsaka, magiging binam mo na rin yun, balang araw. Problema ko nga eh. Kung sakali na magkatuluyan kami, di sila ayos ni inay. Ibang usapan na yan siguro. Kung talagang magkakatuluyan kayong dalawa ni Edna, siyempre, magkakabati na rin yung dalawang yan siguro. Sana nga pare, para wala nang problema. Kung sakali mang mag-asawa na kami ni Edna. Napakahirap, kuya, na may tindahan kung ang mga suki mo ay may makunat na magbayad. Lalo na kapitbahay mo at kakilala mo. Umaabuso sila, kuya, dahil kapag mayroon silang cash, pumupunta sila sa iba. At kapag utang, dito lang sila sa akin pumupunta. Kaya ako nagagalit, kuya, dahil sa ginagawa nila. Minsan, kuya, ay Aling Susay, magbabayad na po ako ng utang ko. Mabuti naman. At naisipan mong bayaran. Wala akong pamalingke. Bakit? Ako lang bang may utang sa inyo? Hindi naman. Ang tagal na kasi ng utang mo dito Inaabot na yata ng 1 taon. Sobra ka naman, Aling Susay. Itong listahan mo. Tingnan mo. Mahigit 1,000 lahat yan. 1,395 lahat. Kasi dinagdagan ni Edna. Pinapakuha mo raw. Ang laki naman yan. O ito, ipapauna ko muna itong 395 para may balance akong 1,000. Ano? Mas malaki pa ang balance kaysa sa binayad mo?
Ano ka ba naman, Bileng? O ayaw niyo yata eh. Ayaw niyo bayaran ko kayo. Oh, akin na yan. Babawiin ko na lang. Sige. Basta kapag nagkapera ka, bayaran mo na ito. Oo, ang importante, nabawasan ko ang utang ko sa inyo. Nabawasan ka. Mas malaki naman ang balansi mo. Siya nga pala, palagi sa bahay si Rolly nililigawan yung anak ko. Ano namang masama doon? Binata naman ang anak ko. O di magiging magbalai tayo. Pautang ulit lang dilata. Akin na, Aling Susay. Anak, bumili ka nga ng bigas sa tindahan ni Aling Diday. Nay, doon na lang po sa tindahan ni Aling Susay. Hay, naku, wag doon. Sisigilin tayo sa utang natin. Nakakaya naman po eh. Bakit ka naman mahihiya? Makikita nila na may bibit akong bigas na binili ko sa kabilang tindahan. Magagalit sila, inay. Babayaan mo siyang magalit. Kayo na lang ang bumili, inay. Nahihiya po ako eh. Mamaya, magalit sila sa akin. Kayo na lang bumili. Tanga, akong bahala. Basta, doon ka bumili kila Aling Diday. Makikita nga po nila ako, inay. Kapag nakita ka ni Aling Susay, di sabihin mo na susunod na lang. Para naman kayong nananadya niyan, inay. Maya naman kayo kay Rolly. Boyfriend ko yun. Ano na lang sasabihin sa akin? Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Nay naman eh. Sige na, para makapagsahin na ako. Darating na ang tatay mo. Bileng, lumabas ka nga dyan at mag-usap tayo. Kayo pala, Aling Susay. Tuloy po kayo. Ang inay mo, nandyan ba? Nandito po sila. Bakit po? Tawagin mo nga. May pag-uusapan kaming dalawa. Sandali lang po. Nay, nandito po si Aling Susay. Hinahanap po kayo. Oh, bakit? May sasabihin ka ba sa akin, Aling Susay? Ang saman talaga ng ugali mo, no? Pag cash ang bibilihin mo, doon ka nagpapabili sa ibang tindahan. Pero pag utang, sa akin ka pumupunta. Para naman kumitang ibang tindahan. Hindi sa'yo lagi. Aba, at nangangatwiran ka pa ng baluktot. Tama ba yung ginagawa mo? Na kapag sa akin ka pumupunta, umuutang? Samantalang kung sa kabilang tindahan, bumibili ka ng cash? Wala kang pakialam kung saan ko gustong bumili. Pwede ba huwag mo akong turuan kung saan ko gustong bumili? Kung yan ang katwiran mo, bayaran mo na yung balansi mo. At kahit kailan, huwag ka nang bumili sa akin. Wala akong pambayad. Antayin mo kung kailan ako magkakapera. Inay, tama na po yan. Pwede ba huwag kang makialam? Kinakampihan mo yata ang hilaw mong biyanan eh. Nay naman, nakakahiya kay Aling Susay. Buti pa tong anak mo, nakakaintindi. Ikaw, manhid ka. Walang modo. Ay, huwag mong sabihin yan na wala akong mudo ha. Hindi na kita babayaran kahit kailan. Subukan mo lang na di mo ako babayaran. Ipapadbarangay kita. O di magsumbong ka sa barangay. Hindi naman kita aatrasan. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige, magsumbong ka kung gusto mo. Hindi ko na alam, kuya, kung ano ang gagawin ko. Dahil mula sa pool, kuya,
Ganun ang ginagawa sa akin ni Miling. Kapag utang kuya, dito sila tumatakbo sa aking tindahan. At kapag meron silang pera o cash, sa kabilang tindahan sila bumibili. Magkasintahan sina Rolly at Edna kuya na aming mga anak. At kung minsan ay nahihiya din ako kuya dahil sa pakiusap ng aking anak. Pero kuya, tama po ba ang ginagawa ni Miling kuya na kapag utang ay dito sa amin at kapag kas ay sa kabilang tindahan? Sana po kuya ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Susay. Alam niyo, Aling Susay, napakahirap yung may tindahan. Na? Talagang ganyan. Andyan lahat Mga customers yan. Pwede silang bumili kahit saan. Kaya nga lang, ang masama kapag utang dyan sa inyong tindahan. Kapag kas naman sa kabilang tindahan. At hindi pala marunong magbayad yang si Miling. Pinalalaki yung utang, tapos kapag sinuma total na, medyo malaki, mas malaki pa yata yung balanse kaysa yung babayaran sa inyo. Abay, sino ba namang hindi magagalit? Talaga namang nakakapanginig ng laman kapag ganyan yung mga customers mo. Magaling lang umutang pero mahirap magbayad. Karamihan yan sa mga tindahan ngayon. Aminin nyo. May tindahan na nakikinig ngayon. Hindi nyo ba nasusubukan yan? Abay, talagang masisira yung araw mo kapag ganyan yung mga customers mo na mamimili. Nakikita mong dinadaan-daanan ka kung bumibili sa kabilang tindahan. Kapag utang naman, yung gipit na talaga, saka kanya nilalapitan at doon utang. Abay, Aling Susay, hindi ka naman pwedeng magdemanda dyan. Ang mabuting gawin mo dyan, total, binabayaran ka naman kahit papano. Abay, limitahan mo na lang yung papautang mo sa kanila. Ang mahirap nga yan yung anak mo at saka yung anak ni Miling magkasintahan. Alam mo naman, hindi kayo magkasundo. Mamaya magiging magbalain na kayo. Pag-usapan nyo na lang, maganda yan. Total, kung umuutang naman sila, hindi nyo sila binibigyan, wala rin magagawa. Pasensyahan na lang. Nga lang, nahihiya na yung anak mo. Kapag nalalaman niya yung mga pinaggagawa ng ayan si Miling. Kaya siguro, parte na yan ng may tindahan, Aling Susay. Talagang ganyan ang buhay. Kapag ikaw ang malumag, magparaya ka ng kaunti. Total, bumibili din naman sila minsan sa inyo. Kaya nga lang, mas malaki pa yung utang. Magkasundo na lang kayo. Total, nagkakaigihan yung mga anak ninyo. Mag-usap kayo ng maganda. Hindi yung kapag nagkita kayo, parang aso't pusa na nag-aaway. Mahirap lang yung ganyan. Hindi magandang tingnan. Lalo na, baka hindi magtagal, mamanhikan na. Yang si anak mo, mamanhikan kayo. Talagang gustong-gusto ni Rolly, si Edna. Hindi magtatagal, baka si Rolly na ang magmamay-ari niyan, silang dalawang mag-asawa. Kaya siguro mapag-uusapan naman ng maganda yan. Huwag na kayong masyadong mag-away. Yung utang yan, ilista muna. Hanggat buhay yung isang tao, pwedeng magbayad yan. Kung magbabayad.
Biro lang, Aling Susay. Talagang ganyan yung may tindahan. Lahat nandyan na. Nasubukan ko yan. Kaya, konting pasensya. Konting pasensya. Habaan ang pasensya. Kung yan ang hanap buhay natin. Ano, yun na lamang siguro masasabi ko, Aling Susay, sa inyong problema na idinulog sa ating programa. At naway, kahit papaano, ay napayuhan ko kayo sa inyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.